sa maghapong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Sa inyong lahat at siyempre sa ating mga kuya at Bunso Friends of Eagles at the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, particular po sa Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Magandang gabi po sa inyo. At ngayon po ay araw ng Sabado, siyempre sa inyo po ang programang Dalo Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez, ang inyong kabarangay, ang inyong kuya, ang inyong kaganers. Magandang gabi po. At siyempre sa ating technical side, si Mr. J. Bueno mga kaibigan, at ngayon kung maalala niyo po, nawalan ng internet service po ang kumpanya Converge, no? At nagkaroon nga po ng pagpupulong, no, part 2, ano, sa pagitan ng management ng Converge Philippines at ni tanggapan ni Congressman Kenneth Gatchalian, no? At actually po, marami po talagang na-perder. Maraming na-perder na perwisyo doon sa pagkakawala ng kanilang internet na halos 2 buwan, no? Sila po tayo ron
at tayo po ay hindi po tayo nakapag-programa, hindi po tayo nakapag-live stream ng isang buwan, no? Medyo siyempre apektado tayo ron dahil hindi tayo nakapag-programa, ito po ang ating hanap buhay, ito ang ating trabaho, kaya apektado po tayo. Ang problema, maniningil pa ho ang Converge, no? At ang masama pa ho rito, yung pong dating binabayaran natin ng Atang Millennial Online TV, mas nadagdagan pa, mas lumaki. Siguro, kinredit yung dating bill noong last December, saka ngayong January, pero hindi po dapat, dahil wala naman sila internet, ba't nila ako sisingilin? Ba't sila maniningil? Wala nga internet service, di ba po? So yung mga kaibigan, mamaya ipatutuhin natin sa inyo yung naging conversation ni na Congressman Kenneth Gatchalian at ng pamunuan ng Converge Philippines. Maya-maya po yan. At bukod po dyan, mga kaibigan, nagsagawa rin po ng kilos protesta ang grupo ng mga ralista, no? Tungkol po doon sa Mindoro, Save Mindoro. Dahil meron po doon na disgrasya, meron po namatay na tao doon po sa Mindoro. Alamin po natin yan at naggawa po sila ng isang kilos protesta. So mga kaibigan, panoorin po natin. Medyo mabigat yung problema natin right now. And I know it's not only Valenzuela. At first it was okay. And then starting 2023, naging masama yung service. Kahit yung reaction time ninyo, sasabihin, within 48 hours, 3 weeks na hindi pa rin pumupunta. A lot of our complaints, sabi nila, even before November, and until now, wala sila. And ang dami yan, yung mga online businesses. Yeah, I understand. Diba? Yung mga, mga virtual assistant, everything, mga outsource and everything, they all need internet. Schools need internet. Everyone's need, necessity siya. As of now, how many, ila to yung... 1,000 to go, boss. 1,000. 1,000. Which we are addressing now. Oh, so, yung massively, give this to me as soon as possible para ma-address yung... Give me your game plan. Kasi kung sinabi yung December 30, dapat hanggang December 30. Let's say, sabi mo, okay, I need 15 days. Okay. Mababalik namin lahat yan. Kung yung December 30 pinahako namin sa inyo, in fact, yung dalawang main circuit na 4,000 natapos namin. Pero siyempre, everyday meron tayong repair to eh. Everyday meron eh. Kasi yung amin, yung ibang complaints ko, old people, ito yung, from the start when we talk, they're still complaining. It's the same things. I mean, New Year na, wala pa nangyari. So, makikita namin kung talagang nasa dis namin eh. Alam mo, sir, sorry Dennis, kasi sinabi niya isolated eh. Alam niyo, yung customer service ninyo, parang robot eh. Palagi ganyan lang sinasabi. Isolated. Honestly, it's not eh. Okay. I'm not stupid in technology, ha? Ako naging call center naman minsan eh. Nagre-report eh sa akin. As owners, it's supposed to be like that. No, pero kasi like in customer service, ang hirap puntahan. Yan yung one of the complaints eh. And then robot sila na isolated. Number 2, sige, 48 hours, pero ang tagal na. Number 3, sasabihin nila na, gusto na discontinue din, hindi pwede kasi nakalock in kayo eh. No. We don't have. It's always like that. Ako, personally, Yun ang voice out ni Kong. We want to check that in the customer service. Yung mga script na yan, kung yun ang we need to improve that. Okay? If talagang yun ang sinasabi, can you check for me, okay? So, sige, moving forward, no, one, of course, the rebate is very important. Siguro sana may maglabas kayo ng advisory. Once there's no service, we will not connect them. That's 100% I assure you, Valenzuela. That will be a big relief siguro dun sa mga affected, no? Yung rebate, we're doing that already. Waiver of the termination fee for those who wish to discontinue is done. Boss, ang hihingin na lang ano mo, customer, pag kasi happy January sa'yo. 12 to complete that. Hold you on that, no? Kasi January 12, birthday gift mo na sa akin. Naintindihan namin, yun ang source of income namin guys sa consumer. Okay? So, pinamahalagahan namin yan kasi yun ang boss natin. Customer is always the boss. Right, yeah. That's our principle always. Yeah, that should be. No? So we'll work with your team. So para mga commitments dun sa certain individuals or mabawasan lang. Ilan ba yung malapit lang sa... So yung gift mo sa birthday ko kaya ano yan? Sisingilin ko yan. 12. Yeah. Ayusin talaga yung negotiation na yan. Ayusin So we can fix that sa Valenzuela. Let's work on that now. Sige. So yeah, so thank you. January 12? Sure. Sige, so everything restored yan, 1,000 at least. Yeah, please. Thank you rin. Thank you for the time. Thank you for this quick action. No? Thank you. Okay po ng mga kaibigan, so yan po ang naging konversasyon sa pagitan ng Converge Philippines at siyempre po ng pagitan ni Congressman Kenneth Gatchalian. No? Sana ma-resolve na rin agad at sana
dapat yung mga naapektuhan, tulad po natin yung mga online ng trabaho, dapat nga kayo po magbayad Converge Philippines dahil po sa inyo nawalan po kami ng trabaho. Hindi kami nakapagtrabaho ng halos 2 buwan o 1 buwan yung iba, no? At kahit kayo pa maniningil at mas mataas pa doon sa dating binabayaran po, no? Sana maging maayos po to at sana ma-actionan din po ni Congressman Kenneth Gatchalian. Ayan. Okay, so mga kaibigan, at tuloy-tuloy tayo, no? At nga po ito, itutuloy naman natin sa inyo yung pong ginawang kilos protesta ng mga grupo, no, ng Save Mindoro. Dahil po meron pong namatay doon na sasabing lalawigan. Panoorin po natin. Sa international humanitarian law. At para umpisa ng ating programa, para ilahad ang epekto ng January 1 attacks sa mga bata at komunidad at ang malinaw na paglabag ng AFP sa human rights at international humanitarian law, inaanyayahan natin sa harap si Marcelo mula sa Children's Collective. Karapatan ng bata! Ipaglaban! Proteksyonan, ipagtanggol! Ipaglaban! Proteksyonan, ipagtanggol! Ipaglaban! Karapatan ng bata! Ipagtanggol! Ipaglaban! Nasaan ng bata? Nasa lasangan! Anong ginagawa? Maganda, isang malungkot at palabang hapon po sa inyong lahat. Muli ako po si Marcelo, mula po sa Children's Collective at 14 years old. Iniisip na po ninyo siguro, ano na namang ginagawa ng bata sa stage? Bakit na naman nagpapahayag ang mga bata ng kanyang damdamin sa lipunan? Dapat ay wala akong boses, dapat ay nananahimik lamang. Hindi naman ako nagugulat. Ganito ang madalas na pagtingin ng sistema sa aming mga bata. Ngayon din ng Armed Forces of the Philippines. Sa katotohanan, lahat ng mamamayang Pilipino ay walang boses sa sistemang ito. Lalong-lalo na kaming mga bata. Hindi tao ang pagtingin sa amin. Hindi kinikilala ang aming karapatan. Sa pagtingin ng gobyerno, collateral damage lamang sa kanilang counterinsurgency program. At mas napapatunayan pa nila ang pagtingin na ito noong January 1. Mas napatunayan ito ng 68 at 76 Infantry Battalion at 5th Scout Ranger Battalion ng AFP nang magpabagsak sila ng 12 na bomba at magsagawa ng aerial strafing sa Sitio Mamara, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 3 oras silang nagpapaulan ng bala sa komunidad ng mga Mangyan Iraya. 3 batang Mangyan Iraya ang mapapaslang dito habang sugatan naman ang kanilang nanay. Wala kaming karapatan sa mata nila. Walang karapatan magkaroon ng kalayaan. Walang karapatan magkaboses sa lipunan. Walang karapatang mabuhay. At kahit man karapatang magkaroon ng masayang New Year's ay pinagkakait sa amin. Kaya narito kami ngayon bilang mga bata para ibigay ang aming suporta sa mga maralitan ng Mindoro na umaharap sa lubos na human rights violations at krimen ng gobyerno. Narito kami upang kondenahin ang AFP na ipinapalaganap ang sistema ng militarisasyon at karahasang sinisira ang kinabukasan naming mga bata. Kinukondena na din namin ang iba't ibang korporasyon kagaya ng Agustan Petroleum na nagsasagawa ng mga proyektong ninanakawan ng lupa ang mga mamamayan ng Abra de Ilog. Kasalukuyang sinisira ang kalikasan at pinapaslang ang mga regular na inosenteng mga buhay. Hustisya para sa 3 batang biktima na batang Mangyan Iraya. Hustisya! Hustisya para sa lahat ng biktima ng militarisasyon. Hustisya! Militar sa kanayunan. Palayasin! Palayasin! Sa kanayunan. Inutang na dugo ng pasistang rehimen. Singilin, singilin, pagbayarin. Singilin, singilin, pagbayarin. Inutang na dugo ng pasistang rehimen. Maraming salamat po. Defend! Defend! Defend Mindoro! Defend! Defend! Defend Mindoro!
Mga kababayan, sa sinabi ni Marcelo ay muli nitong pinapatunayan na sa ilalim ng militarisasyon ay walang ligtas lalo na ang mga bata. Ang militarisasyon sa Mindoro ay may malinaw na konteksto. Ito ang laban ng mga katutubong mangyan kontra mining, land grabbing at iba pang papanirang proyekto. At para ilahad ang paninimbigan at pakikibaka ng mga mangyan, inaanyayahan natin si Kakay Tolentino mula sa Bay Indigenous Women's Network. Isang makatarungang hapon sa ating lahat. Ang katribo at ang Bay Indigenous Women ay mariing kinukundina ang naganap na matagal ng militarisasyon sa isla ng Mindoro, na kung saan nakapokus ngayon sa Abra de Ilog ang kanilang atensyon. Kung babaybayin ko mga kasama na ang isla ng Mindoro ay hindi napupuknat ang usapin ng militarisasyon at ang masaker. Hindi lamang ngayon nagkaroon ng masaker, bagkos hindi ko matapos isipin na ang mga katutubong mangyan ay tuloy-tuloy ang paglaban ng kanilang karapatan at karapatan sa sariling pagpapasya. Karapatan sa lupang ninuno na kung saan higit sa lahat ang gobyerno ito ay hindi kinikilala ang karapatan sa lupa ng mga katutubong mangyan. Bagaman ang National Commission on Indigenous Peoples ay narito sa atin, walang hiya ang National Commission na ito dahil sa naganap, sinasabi niya walang nangyayari kasinungalingan mga kasama. Sa katunayan, ang NCIP na mga tauhan ay wala sa naganap na mga pangyayari. Sila ay nagsasalita ayon lamang sa kanilang pagsunod sa National Task Force to End Community Armed Conflict. Ito ang kanilang papel ngayon sa mga katutubo na kung saan hindi lang mga katutubong mangyan ang nakakaranas ng pangahapit pagsasamantala ng gobyerno ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Nariyan ang patuloy na pagbubomba na hindi lang ngayon, 2026, noong nakaraang taon, 2025. Nagkaroon din ng mga pagbubomba na kung saan pagpaslang ng isang kabataang katutubo na si Malikday. At gayon din, noong 1998, ito ay ang massacre ng Pamilya Blanco. Kaya mga kababayan, malinaw lamang kung lumalaban ang mga katutubong mangyan ay higit sa lahat sa kanilang karapatan sa lupang ninuno at sariling pagpapasya. Dahil hanggang sa kasalukuyan, ang korporasyon ng pagmimina, hindi lamang ng ginto, hindi lamang ng cobalt, kundi ang pag-extract ng mga marmol na mga bato. Kaya ang isla ng Mindoro ay punong-puno ng mina na pinag-aagawan ng mga dayuhang korporasyon at higit sa lahat, nandyan ang interes ng gobyerno na patahimikin ang mga katutubong mangyan dahil sila ang matagumpay na nakikibaka, nagtatanggol, nagdidepensa sa lupang ninuno na inaagaw mismo ng gobyerno sa kamay ng mga katutubong mangyan. Kaya ang nangyari na pagmasaker sa bata ay patunay lamang na ang gobyerno ni Marcos ay lumalabag sa karapatang pantao ng mga katutubong iraya at higit sa lahat sa international humanitarian law. Malinaw na ang karapatan ng mga katutubong kababaihan na ina ng 3 napaslang o pinatay ay hindi man lang ginawa ng paraan para igamot o gamutin ng gobyerno. At higit sa lahat, bakit itinatago ang pangyayaring ito sa mga katutubong mangyan? Nariyan ang pagsisinungaling na ang gobyerno, lalo't higit ng Armed Forces of the Philippines,
ay sila ang makapangyarihan sa isla ng Mindoro. Alam natin na ang mga katutubong mangyan ay lumuluwas ng Maynila para iparinig sa malawak na mamayan na hindi lamang ngayon nagkaroon ng militarisasyon, bagkos at nandyan din ang pangaagaw sa lupang ninuno na tinatawag na Peaceland Corporation. Nakakaranas din sila ng mga paghalang sa pagpasok ng kanilang mga pagkain. Na kapag sila ay lumabas sa kanilang komunidad, wala na silang paraan para makabalik sa kanilang mga pamilya. At gayon din, sa kasalukuyan, nagaganap ang pagbabawal ng mga pagkain pagpasok ng humanitarian mission. Kaya ang gobyerno pinapakita niya na higit sa lahat ang lubos na hindi niya pagrespeto at pagkilala sa mga katutubong mamayan, na hindi lamang ang mga katutubong mangyan sa isla ng Mindoro, bagkos sa kabuuan ng Pilipinas, na ang pambubomba ay hindi lang ngayon, kundi ilang taon na. Pangatlong taon na ngayon na may pangyayaring pagbubomba mula sa norte, sa Cagayan Valley, sa Kalinga, sa Ilocos Norte, na ito ay daan para itayo ang mga EDCA sites. Ano ang ibig sabihin nito? Ito lamang, si Marcos ay hahayaan niya makabalik ang mga puwersang militar ng Estados Unidos upang ipakita ang kanyang subversion o pagsunod sa utos ng Estados Unidos na kailangan lupigin ang mga katutubong mamayan, dahil tayo na mga katutubo ang siyang pangunahing nagdidepensa, nagtatanggol sa rekurso ng ating bansa. Kaya mga kababayan, ang paglaban ng mga katutubong mangyan ay paglaban ng lahat ng katutubong mamayan sa Pilipinas, ay isang uri at antas na aming tinatahak na ito ay isang makatarungan. Makatarungan ang ating paglaban sa aming karapatan bilang mga mamayan ng Pilipinas at karapatan sa lupang ninuno at sariling pagpapasya. Kaya muli, mariin namin kinukundina ang walang pakundangang lapastangan sa karapatang pantao na mga katutubong mamayan sa Pilipinas at higit sa mga katutubong mangyan iraya sa Abra de Ilog. Hustisya para sa lahat ng mga batang minasakir. Hustisya para sa ina na nasugatan dahil sa pagbaril ng mga sundalo o Armed Forces of the Philippines. Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Gandang hapon sa ating lahat. Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Lupang ninuno! At para ipaliwanag naman ang kahalagahan na makapasok ang mga civil society organizations sa Mindoro, pinatawagan po natin si Pastora Irma Balaba mula sa Promotion of Church People's Response. Isang mapagbuklod na hapon sa ating lahat, sa mga kapatid na narito ngayon, mga kapatid nating mga kapulisan na nasa harap at mga dumadaan dito sa kalsada. Bakit po ba tayo nagkatipon-tipon ngayon mula sa iba't ibang sektor kasama ang taong simbahan? Dahil po tayo ay nagpapahalaga sa buhay. Ang buhay ng bawat isa, bawat buhay na kinitil ng mga pwersa ng Estado ay nararapat lamang na ipaglaban at dapat sisingilin ang may kagagawa nito. Itong mga nagdaan na araw pagkatapos ang pambubomba at indiscriminate firing sa komunidad sa mga kapatid nating mga mangyan sa Mindoro, ay agarang tumugon ng iba't ibang mga sektor upang maipabot ang humanitarian response and services sa mga biktima nating mga kapatid
doon sa komunidad sa Mindoro. Dahil sa usapin ng international humanitarian law, nakita natin at narinig natin sa sinalaysay ng mga naunang tagapagsalita, hindi po NPA ang mga pinatay. 3 bata ang pinatay, hindi po sila NPA. Nanay ng bata na sugatan. Hindi, tulad ng binanggit ni Marcelo kanina, hindi collateral damage ang mga bata. Naging direktang target ang mga bata, ang komunidad. At sa international humanitarian law, klarong-klaro na dapat magiging ligtas ang mga civilian communities sa kasaysayang armadong tunggalian ng ating bansa. Hindi naman natin ipagtanggi at alam na alam natin na may makasaysayang armadong tunggalian. Kaya may mga nauna ng pag-uusap para sana sa makatarungang kapayapaan. Ngayon, bakit pinagpigilan ang mga humanitarian team upang papasok sa komunidad, lalo na doon sa evacuation centers na kung saan nandoon ang mga pamilyang apektado? Binubulabog ng armadong pwersa ng Armed Forces of the Philippines ang sana sinasabi nating peace on earth and goodwill to all people. Sa Pasko at sa Bagong Taon, binubulabog ng bomba. Ang taong simbahan ay naniniwala na hindi bomba, hindi bala ang solusyon sa armadong tunggalian ng ating bansa. Bigyan sana ng puwang ng gobyerno, ng Estado, ang pagtugon sa ugat ng armadong tunggalian ng makasaysayang paghirap kung sa usapin ng ating mga kapatid sa Mindoro, ang makasaysayan nilang pagkikipaglaban para sa lupang ninuno at kung paano hinuhutot ang kanilang likas na yaman at sa iba pang mga kapatid natin mga katutubo sa iba't ibang mga riyon ng ating bansa. Kaya nananawagan ng taong simbahan, hindi lamang sa panahon na pinipigilan noong nakarang araw, kung papasok pa ang ibang mga grupo, mga taong simbahan at ibang sektor upang ipaabot ang serbisyo sa mga bata, mga nanay, mga pamilya doon sa komunidad ay mariin na isinusulong ng taong simbahan. At titindigan namin at ipaglaban na bigyan ng pagkakataon na ang humanitarian services ay may pabot ng karapatan ito ng mga biktima. At sana yung mga sundalo, yung mga Armed Forces of the Philippines ay lalayas na sa mga komunidad. Hindi po kayo ang kinakailangan doon. Kabuhayan ang gusto nila. Kayo yung nananakot, naglikha ng takot, ng trauma sa mga pamilya, sa mga bata, mga elderly sa community. Kaya nananawagan ng taong simbahan ng Promotion of Church People's Response, militar sa kanayunan! Palayasin! Palayasin! Militar sa kanayunan! Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Lupang ninuno! Isang palaban na hapon sa ating lahat. Militar sa kanayunan! Palayasin! Palayasin! Militar sa kanayunan! At ngayon naman, para sa panawagan na palayain si Chantal Anicoche, ay tinatawagan natin si Joanna Concepcion, ang chairperson ng Migrante. Gandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa Migrante International, kinukundi na po namin kasama ang iba't ibang mga organisasyon ng mga migranteng Pilipino sa ibayong dagat ang ginawang pagbobomba ng militar, ng teroristang militar sa mga komunidad sa Abra de Ilog sa Mindoro, na nagresulta po ng pagkamatay ng ating mga kapatid na katutubong Mangyan, kay Jerlyn Doidora at sa 3 bata. Kami po ngayon ay nananawagan na kagyat na palayain ng rehimeng Marcos si Chantal Anicoche, na nawala sa loob ng 8 araw
pagkatapos ng pambobomba ng militar sa Mindoro. Siya po ay nakipamuhay sa mga katutubong mangyan at tumulong sa pagpapaabot ng relief sa mga komunidad na apektado ng mga bagyo at pagmimina ng mga malalaking korporasyon. Kasalukuyan po, hinahawak ng 2nd Infantry Division ng AFP si Chantal sa Camp Kapinpin sa Taytay, Rizal. Hinaharangan po ng militar ang ating mga organisasyon at ang ating mga abogado na kasalukuyang nandun sa Camp Kapinpin upang sikapin na kausapin, kamustahin ang kalagayan ni Chantal para matiyak po ang kanyang kaligtasan. Sino po si Chantal? Si Chantal po ay isang migranteng kabataan mula sa Estados Unidos. Ipinanganak po siya sa Pilipinas at sa batang edad ay tumungo ang kanyang pamilya sa Estados Unidos upang magkaroon ng mas maginhawa na buhay. Bagamat po na lumaki siya sa Estados Unidos, ay tiniyak pa din ni Chantal na malapit siya sa mga komunidad ng mga Pilipino. Nais niyang unawain bakit nga ba kinailangan ng kanyang pamilya na umalis sa kanilang inang bayan at mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil po dito, naging aktibo po siya sa Asosasyon ng mga Filipino-American Students sa kanyang universidad. At sa kanyang karanasan bilang estudyante, natutunan po niya ang iba't ibang mga issue na hinaharap ng mga Pilipino, hindi lamang po sa Estados Unidos, kundi sa Pilipinas. Ang mga issue at kwento at laban ng mga magsasaka at mga katutubo sa Pilipinas, sa partikular, ang nagbigay po ng inspirasyon, malaking inspirasyon kay Chantal para maging isang kabataang aktivista. At sa pagtatapos po ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nagtuloy-tuloy ang kanyang pagiging advocate, no? Para ipagtanggol ang karapatan ng ating mga katutubo at magsasaka dito sa Pilipinas. Aktibo po siyang naging bahagi ng kampanya para ipasa ang Philippine Human Rights Act sa Estados Unidos para ipagtanggol ang karapatan ng mga biktima ng kahirapan, pagsasamantala, militarisasyon at pasismo ng Estado. Si Chantal po ay nagpasya na umuwi sa Pilipinas sa kanyang inang bayan para makinig, makipamuhay, maglingkod sa mga katutubong mangyan sa Mindoro at suportahan ang kanilang laban. Para po sa maraming migranteng Pilipino, kahanga-hanga po si Chantal para sa amin. Malaking inspirasyon po siya para sa amin na migrante sa ibayong dagat na nagmamahal sa ating bayan kahit malayo sa ating bayan. Nais maglingkod sa hanay ng mga mahihirap at pinagsasamantalahan sa ating bansa. Nais na maging bahagi ng pagbabago ng bulok na sistema. Nilalabag ng militar at rehimeng Marcos ang karapatan ni Chantal at kinukundina namin ang anumang panghaharas, pang-torture, intimidasyon o pananakot na tiyak na ginagawa ng militar ngayon kay Chantal. Si Chantal ay isang inosenteng sibilyan at wala siyang anumang kaso, kaya illegal po ang patuloy na pagditini sa kanya ng militar. Kaya po ang aming sigaw at panawagan, palayain si Chantal sa kagyat na panahon. Hustisya para sa mga biktima ng Cabacao Massacre. Panagutin ang militar at rehimeng Marcos. Militar sa kanayunan! Palayasin! Militar sa kanayunan! Palayasin!
kalayunan! Palayasin! Inutang na tugad ng pasistang rehimen! Singilin, pagbayarin! At para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang nilabag ng AFP sa International Humanitarian Law, ay tinatawagan natin si Attorney Sol Taule, ang Deputy Secretary ng Karapatan. Magandang hapon po sa ating lahat. Napanood nyo na ho ba kagabi yung video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines? Kaugnay daw ng kanilang pagkakita kay Chantal Anicoche. Naniniwala ba kayo sa video na yun? Ilaik pa yung AI, peke-peke, di ba? Alam natin na stage o gawa-gawa lamang yung sirkumstansya di umano ng pagkahuli kay Chantal kahapon sa Mindoro bandang alas 2 ng hapon. Mantakin nyo naman, January 1 pa yung nangyaring pagbubomba sa Abra de Ilog. After 8 days, saka lang daw nila nakita si Chantal. Ang hina naman pala ng AFP. Napakadaming budget sa intelligence, isang babaeng hinahanap. 8 days pa inabot nyo. O baka naman, yung AFP na yan, yung second ID na yan, matagal nang hawak si Chantal. Pero kagabi lang nila nilabas kasi nag-i-invento pa ng kwento. Nagkukunyari pa ang AFP na binigyan nila ng pagkain, trinado nila ng maayos. Pero sa totoong buhay, ang AFP, alam natin, ang #1 human rights violator, ang #1 na lumalabag sa IHL o International Humanitarian Law. Walang kaniting na kabaitan yung mga lintik na yan. Hindi na sila pwedeng magpanggap sa ating lahat. Binomba nila ang isang komunidad ng mga Cototubo. Ano pa ang inaasahan natin gagawin nila sa mga sibilyan? Nakakatawa pa nga. Kahapon, kung napanood yung video, yung isang sundalo, naka-ready ang camera, ready na rin ang pag-i-English niya. Kahit na hindi naman niya alam kung nag-i-English o hindi yung huhulihin niya. Ang tindi talaga. Mga ma'am, sir, nakakahiya naman. Galing-galingan nyo naman. Ngayon po, tayo ay lubos na nababahala dahil gaya nga ng nabanggit kanina. Nag-aalala tayo na ilang araw nang nasa kamay ng military Chantal. At isang minuto lang na nasa kamay ka ng AFP, napakarami na hong pwedeng mangyari sa inyo. Nandiyan ang iba't ibang uri ng torture na maaaring maranasan ng isang nahuli. Nananawagan po tayo at binabalaan natin yung AFP. Walang anumang kaso si Chantal. Wala siyang nilabag sa batas at wala siyang dahilan para isang segundo pa ay manatili sa poder nyo. Dapat kagyat na palayain at makasama ni Chantal ang kanyang pamilya. Ganon din ho sa mga mamamayan ng Abra de Ilog na pinagtatakpan ng AFP ang totoong nangyari sa mga katutubang mangyan sa sirkumstansya ng pagkamatay ng tatlong kabataan na malinaw na paglabag sa IHL. Walang dahilan ang mga sundalo para manatili sa mga kanayunan. Dapat umuwi na lang kayo sa mga barracks nyo dahil wala na naman kayong mga silbi. At kung manatili kayo dyan sa Mindoro, sana papakin kayo ng labok para lahat kayo magkamalarya na lang. Sa totoo lang, sayang ang pondo ng bayan sa inyo. Imbes na dalhin sa pakipakinabang ng mga programa ng gobyerno, sa inyo na pupunta. At lalo na sa US na nagpopondo ng mga dekalibreng armas na ginagamit para bombahin at pasistahin ang mga mamamayan ng Mindoro. Kaya po panawagan natin, second ID, palayain nyo si Chantal. Bigyan ng hustisya ang mga mamamayan ng Abra de Ilog na
pinasista ng rehimeng US Marcos. Karapatan ng mamamayan. Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan. Maraming salamat po. Release Chantal Anicotio now! Chantal Anicotio now! Release Chantal Anicotio now! At hindi maiiwalay ang mga karahasang ito sa US-based counterinsurgency program ng gobyerno gaya ng EO-70 at NAP-UPD, mga pasistang patakarang hindi nasusolusyonan ang ugat ng armadong paglaban. At para ilantad ang mga programang ito, inaanyayahan natin si Gert Libang, National Chairperson ng Gabriela. Isang mainit na pagbati sa lahat. Yung nangyari sa Mindoro, hindi yan ang una at huling aerial bombing na mangyayari. At sa totoo lang, ano ba yung common sa mga aerial bombing na ito? Na mula Luzon hanggang Mindanao ay nangyayari. Ang common, unang-una, mga sibilyan ang nagiging biktima. Kahit sabihin nila, anong sabihin nila? Sabihin nila ganyan, iyon ay military operation na galing sa intelligence, na intelligence driven, na ang kanilang pakay ay yung mga insurgent. Pero ang tanong, bakit sibilyan? Masasabi ba natin yung 3 batang namatay ay insurgent leaders? Paano natin masasabi yon? Ikalawa, sa lahat ng mga lugar kung saan nangyari ang aerial bombing, merong development project. Actually nga, hindi development project kundi aggressive development project, no? Kasi meron silang gustong itayo dyan. Dam, binahan, meron silang nais na proyektong itayo dyan, ilagay dyan. At ang mga proyektong ito ay ang mga proyekto ito ay proyekto ng mga malalaking korporasyon, dayuhan at saka mga lokal. Katulad din dito, sabi nga ng ating mga nagsalita kanina, yung sa Mindoro, binahan, yan ang pakay nila. Ecotourism din. Sa katunayan, meron diyang isang kuweba na mahalaga doon sa mga mangyan na kanilang gagawing privado para sa ecotourism. At mag-aano din sila ng mga daan. Na ang mga daan na yan ay dadaan doon sa mga palayan, sa mga sakahan nila. Kaya, sabi nga, paano natin masasabing counterinsurgency ito? Sa katunayan, ang counterinsurgency program ng gobyernong ito ay para basagin, wakasan, ang resistance ng mamamayan doon sa mga proyektong hindi para sa kanila, kundi para sa mayayaman, para sa mga dayuhang korporasyon. At tayong taga-syudad, hindi rin kasama din tayo dito na magiging biktima ng counterinsurgency at nagiging biktima rin. Bakit natin sinasabi yan? Maski ang militarisasyon na ito ay nangyayari din dito sa lungsod. Dahil marami ding mga proyektong nais nilang itulak at dahil sa resistance ng mga tao ay hindi nila maitulak ito. Kung titignan natin, sa Tondo, nangyari na yung militarization, sinasabi nila civil military operation, pero sa totoo lang, tinatakot nila yung mamamayan para yung mga mamamayan na yan ay umalis. At kasama na dyan yung tawag dito, arson, no? Nagkakaroon ng mga sunog sa mga lugar na yan habang sila ay naroroon. At ang counterinsurgency na ito ay kasama doon din sa counterinsurgency program ng United States of America. Yung mga bomba na pinapabagsak, yung mga eroplanong ginagamit ay galing yan sa Amerika. Pilihan ng mga Pilipino, pilihan ng Pilipinas gamit ang pera ng bayan. Ibig sabihin, yung perang pinapapatay sa mamamayan, sa atin,
ay galing din sa atin. Kaya paano nilang sasabihin? Ngayon merong bago, no? Yung National Action Plan for Unity, Peace, and Development. Unity? Paano magkakaroon ng unity? Kung sa mga community, kung saan sila'y naroroon, yung mga NTF-ELCAC, ang ginagawa nila ay iniisa-isa nila yung mga mamamayan at dinidisunite nila yung mga tao para yung paglaban nila ay mabasag din. Peace? Paano magkakaroon ng kapayapaan kung pinapatay nila ang mga taong nasa komunidad? Development para kanino? Yan yung mga tanong natin. Kaya ang panawagan natin, counter-insurgency program na yan, dapat din ibasura. Yung NTF-ELCAC na yan, dapat buwagin. Lalo na ngayon, na dahil sa NAP-UPD o National Action Plan for Unity, Peace, and Development, mas nagiging malaki ngayon ang papel ng NTF-ELCAC. Kaya, isa dapat sa maging panawagan natin, ibasura ang counter-insurgency program ng gobyerno. At isa ko din sa dapat na panawagan natin, alisin, no? Na ang US imperialist na hawak sa atin ngayong panahon na to. No? At habang nananawagan tayo na paalisin ang 203rd IB sa Mindoro, nananawagan din tayo na buwagin ang NTF-ELCAC. Maraming pong salamat. Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Malinaw mga kababayan na ang kontra-insurhensya ay hindi solusyon, kundi mitsa ng mas matinding karahasan at paglamag sa karapatan ng mamamayan. At ngayon, pakinggan natin mula sa kanila kung bakit ang mga kabataan ay nagtutungo kung nasaan ang mga katutubo at bakit nga ba tumitindig tayo para sa kanilang mga karapatan. Tinatawagan natin si Ryan Cerquiña, National Spokesperson ng Kabataan para sa Tribong Pilipino. Kabataan, mga kabayan! Lumalaban! Lumalaban! Mga kabayan! Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Noon pong ika-3 ng Agosto hanggang ika-11 ng Agosto, 4 po sa amin mga kasama sa katribo ang sumama sa fact-finding mission sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro at Rojas Oriental Mindoro. Malinaw po ang dahilan ng aming pagpunta sa Mindoro. Ito ay para malaman ang tunay na kalagayan sa kabuhayan, kultura at kapayapaan ng mga katatubong mangyan at mga magsasaka sa isla ng Mindoro. Sa pakikipag-usap namin sa LGU, malinaw na sila ay nasa de facto martial law sa ilalim ng 203rd Infantry Brigade. Sinong mayor ang magsasabi na wala siyang magagawa dahil kailangan niya ang militar para sa kanyang pamumuno sa kanyang syudad? At upang pagtagpan nito, ginagamit ng militar ang white terror o puting lagim upang mapakita na ayaw ng sibilyan. No, ginagamit nila ang mga sibilyan bilang pangharap sa mga entidad na ayaw nilang makapasok sa kanilang komunidad dahil malalantad ang kanilang kabulukan at ang kanilang ginagawang karahasan. 2 beses pong hinarang ang aming humanitarian team. 1 beses sa Naibuan, 1 sa Sitio Imog, at sa parehong pagkakataon, sibilyan ang humarang sa amin. Pero halata na ito'y nasa kumpas ng militar dahil nung successful kami sa pagpasok sa komunidad, buong puso kaming tinanggap ng mga mangyan. Sinama kami sa kanilang gawaing produksyon at bukas ng kanilang saloobin sa kanilang sitwasyon. Sinusuka raw kami ng mamamayang mangyan, pero ang tunay, ang militar lang ang sumusuka sa aming presensya doon.
Ang masahol pa rito ay ginagamit nila mismo ang mga kabataan bilang extension ng kanilang makasuklam-suklam na gawain. Gamit pa nila ang SK para i-red tag ang grupo. Ganito na po ang taktika ng militar sa Mindoro at sa iba pang panig ng bansa. Ginagamit ang mga katutubo at kabataan para tumakbo mula sa kanilang pananagutan. Lugi po ang kabataan at katutubo rito. Hinuhulma ang kanilang isip na ang militar ay kakampi nila sa kanilang komunidad para ito ay umunlad. Pero hindi ito totoo dahil hindi nila mismo alam kung ano ang suliranin na kinakaharap ng mga komunidad sa Mindoro. Hindi nila alam ang dahilan ng kakulangan sa trabaho, ang dahilan ng mababang sahod, mababang presyo ng palay, at ang namamatay na kultura ng mga katutubo. Sinasabi nila, bine-brainwash daw kami ng mga progresibong organisasyon upang magalit sa gobyerno. Pero ang tanong, sinong hindi magagalit kung ganito na ang sitwasyon natin? Kung patuloy tayong harap-harapan na ninanakawan ng kinabukasan, kabuhayan at karapatan, hindi pa po ba tayo magagalit? Maraming pondo ang inilalaan para sa surveillance at intelligence operations, AFP modernization, barangay development program na napatunayan na tagtad ng korupsyon. Pero ang mga batayang serbisyo ay kulang sa pondo. Wala pa rin paaralan sa mga katutubong komunidad. Tuloy pa rin ang pagpapalaya sa mga katutubo sa Cordillera, sa Sierra Madre, sa Pantaron, sa Panay, at sa iba pang lugar sa bansa. Wala pa rin hustisya para sa mga binombang komunidad sa Marawi. Hindi po brainwashing ang dahilan ng aming pagkilos. Nagpasya kaming tahakin ang landas na ito dahil batid namin ang kabulukan ng sistemang pinoprotektahan ninyo. Malapit sa aming sikmura ang pakikipaglaban ng mga katutubo at moro, magsasaka, manggagawa at iba pang sektor dahil hindi tulad ninyo na barel, bala, bomba at takot ang dala sa mga komunidad. Ang bitbit po namin mga kabataan sa aming pagpunta sa pamayanan ay pag-unawa, pakikinig at pakikipagkapit-bisig sa mga masang anak pawis. At huwag po natin kalimutan na sa lahat ng ito, malinaw na ito ay may kumpas ng rehimeng US Marcos dahil sa kanilang pagkagahaman ay nais silang patagin ang bundok at tuyuin ang ilog ng Mindoro para sa mga quarrying, minahan at renewable energy exploration sa isla. Ito lamang ang habol nila. Wala silang pakialam sa kapakanan ng mga mamamayan. Tubo lamang ang kanilang habol. Tandaan ho natin ang mga kanilang pinaslang sa ngalan ng tubo. Isang kabataang mangyan si J.L. Maligday, isang magsasaka na si Julio Abtay. At ngayon po, dumagdag naman ang 3 batang mangyang Iraya at isang leader kabataan dito sa lungsod na si Jerlyn Doydora mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Na ang gusto lamang talagang gawin ay malaman ng dahilan ng ugat ng kahirapan sa isla ng Mindoro. Kaya patuloy po ang ating panawagan na protektahan ang lupang ninuno, itaguyod ang sariling pagpapasya ng mga katutubo, palayasin ang reaksyonaryong puwersa ng Estado sa kanayunan, at panagutin sila sa lahat ng kanilang karahasan na ginagawa sa mga sibilyang Mindoreño at sa lahat ng mga katutubong lumalaban. Militar sa kanayunan! Palayasin! Palayasin! Militar sa kanayunan! Maraming salamat po. Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Lupang ninuno! Mula sa sinabi ni Ryan ay malinaw na target ng Estado ang mga kabataan at ito ay sa pamamagitan ng red tagging at ang terror grooming narrative na layong patahimikin ang kritikal na pag-iisip. At para hamunin ang mas marami pang kabataan na unawain ang tunay na kalagayan ng masang Pilipino, inaanyayahan natin sa harap si Yel mula sa Bahaghari. Militar sa kanayunan! Palayasin! Palayasin!
sa lahat po ng nakaririnig ng ating programa ngayong gabi. Malinaw mula sa mga binanggit na mga unang tagapagsalita na lantad ang kahayupan na ginagawa ng rehimeng US Marcos sa lahat ng mga mamamayang Pilipinong nakikibaka. Nakikita natin ngayon nandito sa harapan, sinusupil tayo nitong pulis na nandito sa harapan. Pinapahiyo tayo sa ating demonstration. Tama ba yun? Mula sa hanay ng mga kabataang kababayan at sangkabaklan, pinagpupugayan natin ang lahat ng mga kabataang pinag-aaralan ang lipunan labas pa sa 4 na sulok ng kani-kanilang mga universidad. Let me say this to you, Bongbong Marcos. Hindi po ang mga kabataan. Hindi totoo ang mga ipinapakalat ninyo sa social media na brainwashed, na terror-groomed ang mga kabataan. Dahil alam natin na may angking talino at sariling kapasyahan kung paano namin gustong pag-aralan ang lipunan at kung paano pagsisilbihan ang mga mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. At hindi katanggap-tanggap na kapag nakikipamuhay kami sa mga marginalisadong sektor ng lipunan upang alamin ang kanilang mga suliranin, ay ang tugon ng reaksyonaryong estado na ito ay bomba, bala, paniniktik at pamamasismo. Tulad na lamang na nangyari kay Jerlyn. Hindi ang pagsali ni Jerlyn sa mga pangmasang organisasyon ang pumatay sa kanya. Hindi mga NPA ang kumitil sa buhay ng 3 batang mangyan Iraya. Ang kumitil sa kanila ay ang AFP mismo, ang rehimen mismo, at ang mga bala, bomba, at mga kagamitang pandigma na nagpumula mismo sa imperialistang US. Ano nga ba ang kinabukasan ng mga kabataan sa isang lipunan na walang industriya, walang maayos na trabaho, walang lupang sinasaka, at walang maayos na lipunang panghustisya? Kung kaya't hanggat ganito ang kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, hindi mag-aatubili ang mga kabataan na alamin ang ugat ng kahirapan at lubos na ialay ang lahat ng ating lakas, ang ating talino, at ang ating sarili sa paglilingkod sa sambayanan. Militar sa kalayunan! Palayasin! Palayasin! Militar sa kalayunan! Maraming salamat. Inutang na dugo ng fascistang militar! Sigilin! Sigilin! Pagbayarin! At para sa huling punto ng ating programa, ay atin na pong sindihan ang mga hawak-hawak nating kandila. Ang sindi ng kandilang ito ay hindi lamang pag-alala sa mga pinaslang sa Mindoro. Ito ay pag-alala sa lahat ng biktima ng militarisasyon, sa mga nabaslang, sa mga pinalikas, sa mga tinakot, at sa mga patuloy na inaagawan ng lupa at kabuhayan. At habang sinisindihan natin ang ating mga kandila, pakinggan natin ang tulang ihahatog ni Kalay mula sa Saling Lahi Youth. Sa bawat putok ng barel, sa bawat pagsabog ng bomba, sa bawat pamamaslang, maraming mga bata ang naaapektuhan. Mga batang saksi sa dahas, musmos na walang kamalay-malay. Sa sinabi nilang legitimate intelligence-driven mission, iilan lamang ito sa kanilang dinarahas, sapagkat ang lahat ng ito ay bunga ng kahirapan at walang katarungan. Sa bawat pananakit at pang-aabuso, sama-samang tumindig ang mga bata at mamamayan, nagkaisa upang maiparinig ang kanilang hinaing. Ngunit ang tugon sa kanilang mga sigaw ay patuloy na dahas, pamamaril, pambobomba at pang-aabuso, maging sa mga batang walang kalaban-laban. Kaya kami ay tumitindig, lumalaban, upang wakasan ang walang humpay na karahasan. Samahan ninyo kaming mga bata sa pagtanggol ng aming mga karapatan. Dahil kapag ang ating tinig ay nagkaisa, mga bisig ay nagsama-sama, saka may papamalas ang ating tunay na lakas.
ng militar! Sigilin, pagbayarin! Inutang na dugo ng pasistang militar! Dito na po nagtatapos ang ating programa, ngunit hindi dito kailanman magtatapos ang ating laban hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Mabuhay ang sama-samang paglaban! Okay, so yan po mga kaibigan, yan pong hinaing no, ng mga grupo no, ng isang samahan, particular sa lalawigan ng Mindoro, na sana'y mabigyan aksyon ng ating gobyerno. Okay mga kaibigan, so yan po ang ating tinuhay ngayon pong araw ng Sabado, ika-10 po ng buwan ng Enero, taong 2026. No? At siguro ko sana maaksyonan nga po yan, at sa ngalan po ni Mr. J, ay ako po ang inyong lingkod, Kuya Rosel. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosello dito na sa Yung Millennial Online TV. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.